Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. It's a beautiful, beautiful Monday morning. Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Today is October 20, 2025. Ito na naman hong programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Isang oras na naman tayo magkakasama. At alam nyo ba, 66 days na lang before Christmas at 73 days before 2026. Pero parang di ba, hindi natin masyadong ramdam ngayon, no? At dahil siguro sa dami nga ng problemang dumarating, etong nakaraang weekend, talagang tinamaan tayo ng isang bagyo na naman, yung Ramil. Hindi lang dito sa Metro Manila, signal number 2, pero yung ibang lugar, lalo na dyan sa Capiz. Mamaya kukuha tayo ng update, meron state of calamity pala dyan. At yun na nga, di ba, yung mga sunod-sunod din na paglindol, tapos itong issue ng maanumalyang flood control hindi humuhupa, patuloy na binabantayan yan ng taong bayan. So, stick lang ho kayo, dahil marami tayong tatalakayin. Ang DZMM Radio Patrol sa Is-30 na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At napapanood, yun na nga, sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel I1 TFC app. At syempre live sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at syempre mag-subscribe ho sa DZMM Radio Patrol sa Is-30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At doon ho sa mga gustong mag-engage at magpadala ho kayo ng mga inyong mensahe dito ho sa ating Teleradyo DZMM Viber number 0919-278-3000. Yun. At Kabayan number 0898-007-5296. Okay, pasadaan muna natin ang ating mga ratsyada ng Radyo Patrol. Unahin natin ito. Ready na ba siya? Ang ating unang report. Yan ho, si Pangulong Marcos Jr. inilatag ang mga plano para sa redevelopment ng Pasig River at ilang makasaysayang lugar sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman sa ating reporter sa Malacanang, Christian Yozores. Christian, go. Ratsyada ng Radyo Patrol! Christian? Dani, may mga nakalinya pang proyekto ang pamahalaan para sa muling pagbuhay at redevelopment ng Ilog Pasig at mga pangunahing landmark o makasaysayang lugar sa lungsod ng Maynila. Ito ang ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pasinayaan ang Phase 4 ng Pasig River Urban Development Project nitong linggo. Kabilang na anya rito ang inilunsad ng Department of Science and Technology na MV Dalaray na pinakaunang locally designed at fabricated na electric ferry na may kakayahang maglayag sa Pasig River sa hanggang 3 oras. Sa Nobyembre, inaasahan ang full operation ng MV Dalaray na ayon sa Pangulo ay mahalagang hakbang para sa malinis na mobility at mabawasan ng emissions. Ibinida rin ng Pangulo ang paggamit ng ClearBot na isang solar-powered vessel na pinapagana ng artificial intelligence para sa paglinis ng ilog at mga estero. Nabunga naman ang pilot implementation ng Asian Development Bank at kumpanyang Clear Robotics. Binanggit din ni Marcos Jr. ang makabuluhang meeting sa lokal na pamahalaan ng Maynila noong Biyernes kung saan ililatag ang ilang redevelopment plan ng LGU. Kabilang narito ang pag-convert sa Intramuros Golf Course bilang open green space, pag-rehabilitate ng Plaza Calderon na malapit sa Ilog Pasig, enhancement ng Loton Underpass at iba pang redevelopment plan ng LGU. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ito ng magagandang posibilidad na maaaring mangyari kapag nagtutulungan ang national government, LGUs, pribadong sektor at komunidad.
Samantala, Dani, nilinaw ng Malacanang na hindi natutuloy si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang biyaheng Masbate ngayong araw. Wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang sa schedule ng Pangulo ngayong Lunes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Eto, si Senator Risa Ontiveros, isinapubliko na ang kanyang SALN. Alamin natin yan. Ang report ihahatid ni Robert Mano. Robert. Isinapubliko ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN as of December 31, 2024. Ang kanyang idineklarang net worth ay 18,986,258.21 sa kanyang SALN. 19.88 million pesos ang halaga ng kanyang asset na kinabibilangan ng dalawang house and lot at isang bahay na pinagsama-samang halaga ay 8,730,000 na bili noong 1991, 1999 at 2003. Sa personal properties, mayroon siyang cash deposits na 3.65 million pesos at dalawang sasakyan. Idineklara rin niyang assets ang furniture, fixtures, appliance, alahas at libro na ang pinagsama-samang halaga naman ay 1.1 million pesos. Ang tanging niyang liability ay car loan na 897,840 pesos. May business interest si Ontiveros bilang stockholder ng Dive Resort taong 1999, member ng New Rural Bank of San Leonardo, Nueva Ecija taong 2010 at director ng La Luna Corporation na wholesale trading taong 2002. Wala naman siyang idineklarang kamag-anak sa gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Robert, pakiulit lang magkano yung SALN na declaration niya? 80 million, 80 o 18? Robert? Nako, nawala na si Robert. Danny? Follow up, paki-check lang. 18 million yung kanya Oo, SALN. 18. Okay. Sige. Maraming salamat, Robert Mano mula sa Senado. Thank you. Okay, isa pang report, disaster response team ng PNP pinakilos para tumugon sa mga apektado ng bagyong Ramil. Yan ang ating aabangan sa report naman ni Marlene Padiernos. Go, Marlene! Activate na rin ng Philippine National Police ang lahat ng disaster response team nito sa iba't ibang bahagi ng bansa para tumugon sa mga pangailangan ng mga residente na apektuhan ng padadalasan ng bagyong Ramil. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melanson Nartates Jr., kasalukuy na nakikipag-ugnayan ng kanilang mga disaster response team sa NDRMC, LG at mga LGU. Layo nito na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mabilis na maibalik ang mga pangunahing serbisyo sa mga binagyong lugar. Kasabay nito na ikatalaga na rin ang PNP na mga pulis tumulong sa mga road clearing operation para naman masiguro na hindi maantala ang mga paghatid ng relief goods at rescue teams sa mga apektadong lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Nagbabalik ho ang programang Kabayan at inintay lang natin ang unang guest dahil importante ito in connection dito sa state of calamity na dineklara dito sa probinsya ho ng Rojas City sa Capiz. Dito sa Capiz, kaya ito yung talagang tinamaan At ang balita ay may isang namatay, no? Actually, ang total daw na namatay dito sa Bagyong Ramil ay 7. At syempre kukuha tayo ng breakdown, no? Iloilo yata yung pinakamarami, pero for now, yung Capiz diyan sa Barangay Bolo. Nagkaroon pala ng mga flash floods diyan lalo na nung Sabado. At yun ay alamin natin, meron tayong makakausap na residente at hopefully makausap din natin ang mayor mismo ng Rojas City, Capiz. Yan ang alamin natin. At meron din palang nangyari nung Sabado rin yata na lindol naman sa Surigao del Sur. At kukuha din tayo ng update dyan, no? Okay, meron na tayong makakausap dito sa tungkol sa baha dito sa nangyaring, Bagyong Ramil sa Rojas City. Alerto sa baha! Alerto sa baha!
Makakausap natin sa linya ng telepono ang ready na ba? Ready na ba siya?